Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Alam mo ba na sa Sodoma, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng mga damit na napakaliwanag at naaaninag na halos walang natira sa imahinasyon? Sa mga seremonya sa gabi, karaniwan na sa kanila, ay napalamutihan ang kanilang mga katawan ng pangkulay na ginawa mula sa likidong ginto na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Numero 13, ang lungsod na protektado ng hindi maarok na mga pader. Isipin ang isang lungsod na papaligiran ng mga pader kaya kahanga-hanga na hindi walang puwersa ng militar ang nangahas na hamunin ito. Ang mga pader ng Sodoma ay tunay na kahanga-hanga engineering, isang double-layered system na higit sa 10 metro ang taas, katumbas ng 3 palapag na gusali. Sa pagitan ng 2 layers ay isang strategic corridor na pinahintulutan ang mga tagapagtanggol na lumipat ng ligtas. Ang mga pintuan na gawa sa kahoy na pinatibay ng metal ay napakabigat, kaya nangangailangan ng lakas ng 6 na lalaki upang mabuksan. Ang nagtatanggol na istrukturang ito ay nagbigay sa mga naninirahan sa isang pakiramdam ng ganap na kawalang sakit. At sa kahulugang iyon, lalo pang nagiging matapang ang mga pag-uugaling walang anumang moral na pagpigil. Kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng ganap na ligtas, hanggang saan sila handang pumunta? Bilang 12, ang bumenumen na sumibol mula sa lupa at nagkakahalaga ng higit pa sa ginto. Ilang lugar sa mundo ang mayroon na saksihan ang literal na kayamanan gaya ng Sodoma. Ang lupa ng rehiyon ay naglabas ng bumen ng sagana, isang itim, malapot na substance na umaagos mula sa lupa tulad ng maliliit na bukal. Ang isa ay maaaring maglakad-lakad lamang at makita ang madilim, makintab na puddles na kusang nabubuo. Ang mapagkukunang ito ay umakit ng mga mangangalakal mula sa malalayong lupain. Ang mga caravan ay naglakbay ng malalayong distansya upang makuha ang mahalagang bagay ng Sodoma, ang bumenumen. Ang mga mangangalakal ng Egypt, halimbawa, ay nagbayad ng mataas na presyo upang magamit ito sa mummification ng mga pharaoh at pagtatakan ng mga ceremonial vessel. Ang isang kargamento ay maaaring katumbas ng halaga ng isang palasyo. Dahil sa kasaganaang ito, ang Sodoma ay isa sa pinakamayamang lungsod noong panahon nito. Gayunpaman, tulad ng madalas na nangyayari kapag ang kapalaran ay madaling dumating, ang moral na mga halaga nito nagsimulang mabulok ang mga tao. Ang tanong ay nananatili, ang madaling kayamanan ba ay hindi maiiwasang masira? O posible bang umunlad habang pinapanatili ang integridad at sangkatauhan? Numero 11, isang pagkawasak na napakarahas na umaalis pa rin. Katibayan ngayon. Ito ay parang isang eksena mula sa isang apokaliptik na pelikula, ngunit archaeological. Itinuturo ng ebidensya ang isang tunay na kapahamakan na pangyayari sa rehiyon ng Sodoma. Noong 1973, ang mga paghuhukay malapit sa Dead Sea ay nagsiwalat ng isang bagay na kamangha-mangha. Makapal na patong ng abo at vitrified na materyales na parang natunaw ng matinding init na higit pa sa kung ano paman maaaring makabuo ng teknolohiya sa panahong iyon. Ang init ay napakatindi na ang mga bato ay natunaw na parang wax at ang lupain ay nanatiling tigang sa loob ng maraming siglo. Ang sinaunang ang mga patotoo mula sa mga lokasyong milya-milya ang layo ay naglalarawan ng langit na naging pula ng dugo at haligi ng usok na napakataas na tila umabot sa mga bituin. Anuman ang dahilan, ang meteor, isang pagsabog ng bulkan o isang bagay na mas mahiwaga. Ang kaganapan ay lubhang nagwawasak na nag-iwan ng mga marka hindi lamang sa mga bato, kundi sa kolektibong alaala ng 12-dosenang mga sinaunang kultura sa buong mundo, bilang 10. Pinalamutian na mga kababaihan. Sa walang ibang sinaunang lungsod na ang paggamit ng alahas ay umabot sa kasing tindi gaya ng sa Sodoma.
Ang mga paghuhukay ay nagsiwalat ng mga babaeng kalansay na may mga pagpapapangit sa leeg at mga buto ng bukong-bukong, ang resulta ng patuloy na bigat ng mga gintong kuwintas at angklet na napanalunan mula noong kabataan. Nangangahulugan ang paglalakad sa mga lansangan ng lungsod na marinig ang natatanging tunog ng alahas na umaalingaw-ngaw sa bawat hakbang. Ang lakas ng tunog na iyon ay nagpapahiwatig pa ng katayuan sa lipunan ng pamilya. Kung mas malakas ang jingle, mas malaki ang prestihiyo. Sa panahon ng festival, ang sama-samang ning-ning ng mga burloloy na ito ay napakaliwanag. Ginawa nitong parang araw ang gabi. Ngunit ang mga babaeng ito ay hindi lamang mga simbolo ng karangyaan. Hindi tulad ng maraming sinaunang lipunan, sa Sodoma, nagkaroon sila ng access sa hindi karaniwang mga karapatan. Sila ay maaaring magkaroon ng lupa, magpatakbo ng mga negosyo at humiling pa ng diborsyo. Ang antas na ito ng autonomiya ng kababaihan ay nakita ng ilang kalapit na mga tao bilang isang tanda ng isang baligtad na lipunan, isa na lumalabag sa tradisyonal na mga pamantayan ng panahon. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa loob ng mga templo ng Sodoma? Anong mga batas ang namamahala sa isang lungsod na lumabag sa napakaraming mga kumbensyon? At kung ano talaga ang nangyari sa mga dayuhan na sama-sama ang swerte o kawalang ingat ay nahulog sa kanilang mga kamay? Numero 9, ang mga kasuotan na ikinagulat ng mga bisita. Walang ibang lungsod sa sinaunang mundo ang nangahas sa fashion gaya ng Sodoma. Ang mga lokal na kababaihan ay nagsuot ng eksklusibong tela na napakapino at nagsiwalat ng silweta ng katawan sa ilalim. Ito ay isang pambihirang kombinasyon ng delicacy at lakas. Magaan tulad ng mga talulot ng bulaklak, ngunit sapat na malakas upang suportahan ang mabibigat na ginto. Mga palamuting nagpapalamuti sa kanilang mga katawan. Habang naglalakad ka sa mataong kalye ng Sodoma, makikita mo ang mga babaeng nakabalot sa mga patong-patong ng kumikinang na telang ito, sumasalamin sa liwanag na parang hamog sa ilalim ng araw. Sa mga gabi ng kasiyahan, lalo na sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang kanilang mga kasuotan ay mukhang tulad ng mga ito ay gawa sa purong likidong ilaw, isang pampatulog na panoorin. Ang pamamaraan ng paghabi ay napakahusay na ang tela ay maaaring i-roll up at dumaan sa isang singsing na kumukuha ng mas kaunting espasyo kaysa sa isang modernong panyo. Ang mga dayuhang mangangalakal ay nagbayad ng malaking halaga para sa maliliit na fragments ng tela at formula na kung saan ay nawala magpakailanman pagkatapos ng pagkawasak ng lungsod. Numero 8. Ang mga pista na tumagal, ang mga pagdiriwang na tumagal ng buong linggo. Ito ay maaaring tunog tulad ng isang pagmamalabis, ngunit ang Sodom ay nagho-host ng mga pagdiriwang na talagang tumagal ng mga araw at gabi ng walang pagkaantala, simula sa bagong buwan at nagtatapos lamang sa kabilugan ng buwan. Sa panahong ito, ang lungsod ay naging isang napakalaking open-air ballroom kung saan ang musika, sayawan at pagsasaya ay tila walang katapusan. Ang mga kalye ay napuno ng makulay na mga dekorasyon, makukulay na laso, mga pambihirang bulaklak na dinala mula sa mga bundok at mga watawat na umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang patuloy na tunog ng mga alpa, tambol at plauta ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod, ang paglikha ng isang hypnotic na kapaligiran. Pagsapit ng gabi, pinaliguan ng daan-daang sulo ang lungsod sa mainit at kumikislap na liwanag, habang ang hangin ay napuno ng amoy ng inihaw, karne, bagong lutong tinapay at kakaibang pampalasa. Ang pinakakontrobersyal na aspeto ng mga pagdiriwang na ito ay ang kumpletong pagsuspinde ng mga batas sibil sa panahon ng kasiyahan. Sa mga araw na ito, walang karaniwang mga patakaran na inilapat na lumilikha ng isang setting ng kabuuang kalayaan at kung minsan ay kaguluhan. Ang mga kahihinatnan ng pansamantalang paglaya na ito ay napakatindi na marami pinili ng mga bisita na umalis bago matapos, na nabigla sa kanilang nasaksihan.
Bilang 7, ang mga templo kung saan nagsagawa ng mga lihim na ritual ang mga kababaihan. Naiisip mo ba ang isang lugar kung saan ang mga ordinaryong babae ay nagbagong anyo, napakalaking espiritual na kapangyarihan sa ilalim ng kabilugan ng buwan? Sa Sodoma, ang mga templo ay inialay kay Aarte, ang diyosa ng pagkamayabong at pag-ibig, kung saan kinuha ng mga pagod na ito ang papel ng mga pari sa mga mahiwagang seremonya. Ang mga santuwaryo na ito ay kapansin-pansin sa kanilang disenyo, matataas na mga haligi na may hugis ng mga nakaistilong puno at bukas na kisame na nagpapahintulot sa pilak na liwanag ng buwan na direktang sumikat sa gitnang altar. Ang panloob na mga dingding na may linya na may makintab na mga salamin na metal ay nagpalaki ng ningning ng mga sulo na lumilikha ng mahiwagang kapaligiran. Sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, ang mga babaeng may mataas na katayuan sa lipunan ay nagsusuot ng asul na tunika may burda ng pilak na sinulid at pinangunahan. Ang mga ritual na ayon sa sinaunang mga salaysay ay maaaring gumawa ng lupa mismo manginig. Natuklasan ng mga arkeolohikal na paghuhukay ang mga konkretong ebidensya ng mga ito, ang mga templo, kabilang ang mga altar at mga figurin ng babae sa namumunong postura. Ang mga karapatang ito ay hindi lamang nagbigay sa kababaihan ng posisyon ng paggalang, ngunit isa ring hindi pa nagagawa na antas ng kapangyarihang panlipunan at relihiyon para sa panahong iyon. Ngunit marahil ang tunay na iskandalo sa mga mata ng mga kalapit na lungsod ay tiyak na ito. Babaeng may ganitong impluensya at autonomiya. Bilang 6, ang mga batas na nagpaparusa sa mga tumulong sa mga estranghero sa kamatayan. Ang Sodoma ay kilala rin sa isang bagay na iyon, hindi maiisip ngayon. Isang legal na code na kinondena ang pagiging mabuting pakikitungo. Habang itinaas ng maraming sinaunang kultura, ang pagkilos ng pagtanggap sa mga estranghero bilang isang sagradong tungkulin, ginawang kriminal ng Sodoma ang pakikiramay at ginawang pamantayan ang poot. Isipin ang isang pagod na manlalakbay pagkatapos ng mga araw ng paglalakbay sa disyerto. Kapag siya nakita niya ang Sodoma, nakita niya ang isang maunlad na lungsod, isang posibleng kanlungan. Ngunit sa paglapit niya, wala siyang nakitang masisilungan o tubig, tanging mga saradong pinto at kahina-hinalang mukha. Institusyonal ang kalupitan. Ang sinumang mamamayan na nangahas na tumulong sa isang estranghero nang hindi naniningil dito ay nagdurusa ng matinding mga parusa. Kahit na ang pag-aalok ng isang simpleng inumin ng tubig ay maaaring humantong sa isang publikong pambubugbog. Ang mga parusa ay mula sa paghagupit hanggang sa brutal na pagbitay. Ang isa sa mga pinakanakakagulat na kwento ay ang tungkol sa isang kabataang babae na nagngangalang Peletit, hinatulan ng kamatayan dahil sa pagpapakain sa isang pulubi. Nakatali sa isang pader at natatakpan ng pulot, siya ay naiwan sa awa ng mga insekto, dahan-dahang namamatay sa isang malupit at simbolikong kamatayan. Ang ganap na pagwawalang bahala sa empatiya ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng Sodoma, isang lipunan na hindi lamang tumanggap ng kalupitan, ngunit ginawa ang patakaran ng Estado. Kapag pinarusahan ng isang sibilisasyon ang kabaitan, gaano katagal bago mawala ang kaluluwa nito para sa kabutihan? Bilang 5, mga salusalo na may pagkain na iniingatan sa loob ng mga dekada. Ang mga salusalo na may mga pagkaing nakaimbak sa loob ng mga dekada. Ito ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit ang mga tao sa Sodoma ay pinagkadalubhasaan ang mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain na nagpapahintulot sa kanila na mag-imbak ng pagkain sa loob ng maraming taon, kahit na mga henerasyon. Ang pambihirang gawaing ito ay naging posible sa pamamagitan ng kombinasyon ng mataas na nilalaman ng asin sa Dead Sea at nakakagulat na advanced na kaalaman sa fermentation at konserbasyon.
Sa mga engranding bulwagan ng kanilang mga palasyo, natatakpan ng mga malalaking mesang cedarwood pinong ceramic dish na puno ng mga napreserbang delicacy, pinausukang karne selyadong may burmen, mga prutas na nilubog sa pulot o asin, mga tinapay na pinaasim mabangong halamang gamot, lahat ay nakaayos na may malapit sa theatrical sophistication. Sa masaganang salu-salu na ito, ang mga bisita ay nakahiga sa marangyang mga sopa habang ang mga tagapaglingkod ay nagbubuhos ng mga kupita ng alak na may edad ng mga dekada. Ang pinakakamangha-manghang detalye, maraming host ang buong pagmamalaki na naghain ng pagkaing na preserba mula noong panahon ng kanilang mga lolo't lola, isang uri ng nakakain na mana. Ang mga natuklasan ng arkeolohiko ay nagpapatunay sa mga gawaing ito. Natuklasan ang mga selyadong garapon na naglalaman ng mga labi ng pagkain na makikilala pa rin kahit na pagkatapos ng mga siglo. Ang kahangahangang kakayahan sa pag-iimbak ay nagsisiguro sa kaligtasan ng Sodom sa panahon ng tagtuyot na sumira sa ibang mga lungsod sa rehiyon. Gayunpaman, ang teknikal na kasanayang ito ay mayroon ding madilim na panig. Sa isang lipunang hindi natatakot sa kakapusan, nag-ugat ang isang kultura ng walang pigil na kasaganaan, pag-aaksaya at labis. Kapag ang mga tao ay hindi na natatakot sa gutom, ang mga natural na pagsusuri na naglilimita sa pagkonsumo at nagpapanatili ng balanse sa lipunan ay nagsisimulang masira na nagreresulta sa isang lipunan na natupok ng sarili nitong labis. At ito lamang ang simula. Sa mga paparating na salaysay, matutuklasan mo kung paano ginawa ng mga hukom ng Sodoma ang hustisya sa isang malupit na panoorin, ang mga ritual ng pagsasakripisyo na isinagawa sa mga templo at ang mga siyentipikong teorya na maaaring magpaliwanag sa kabuuang pagkawasak ng isang dating dakilang lungsod. Bilang 4, ang pagtrato sa mga manlalakbay na nagtulak sa sinumang tumakas sa Sodoma. Isipin ang isang lungsod kung saan tinatanggap ang isang manlalakbay ay hindi lamang bawal kundi isang aktwal na krimen, kung saan ang mga dayuhan ay tinanggap hindi ng may mabuting pakikitungo kundi bilang biktima sa isang ritual na pamamaril. Sa Sodoma, ang pagdating ng mga dayuhan ay minarkahan ng ang pagtunog ng mga espesyal na kampana sa dapit hapon. Ngunit taliwas sa maaaring isipin ng isa, ang tunog na iyon ay hindi malugod. Naging hudyat ito sa mga mamamayan na nagsimula na ang libangan. Dahil nabihag sa maunlad na hitsura ng lungsod, napagtanto lamang ng maraming manlalakbay ang panganib ng huli na ang lahat. Nagsara ang mga pinto sa kanilang mga mukha at mabilis na pumasok ang isang kapaligiran ng puot. Inilalarawan ng mga sinaunang salaysay ang isang malupit na kaugalian, ang paghuli sa mga dayuhan, tinali sila sa mga pampublikong lugar, at pinipilit silang sumayaw ng walang sapin sa ibabaw ng mainit na uling habang ang isang pulutong ay naghahagis ng maliliit na bato at kinukutya ang kanilang sakit. Ang layunin ay hindi lamang upang manakit, ngunit para tuluyang sirain ang dignidad ng biktima. Mas nakakagulat pa na ang mga kasanayang ito ay hindi nakatago. Sila ay tinanggap, itinaguyod, at ipinagdiwang bilang bahagi ng lokal na kultura. Ginawa ng Sodoma ang barbarismo sa isang palabas at kawalang katauhan sa tradisyon. Kapag ang isang lipunan ay nagsimulang masiyahan sa pagdurusa ng iba, ang isa ay dapat magtanong, gaano kalalim ang kaluluwa ng tao na lumubog? Numero 3, ang hukuman, kung saan hinahatulan ng mga kriminal ang inosente. Kung mayroong isang imahe na nahugot diretso mula sa isang bangungot, ito ay isang sistema ng hustisya kung saan ang mga nagkasala ay nakaupo bilang mga hukom at ang katotohanan ay isang hindi maginhawang detalye lamang. Sa Sodoma, ang baluktot na pangitain na ito ay karaniwan. Ang hukuman ng lungsod ay nakatayo bilang isang simbolo ng kapangyarihan na may mga haligi ng pulang marmol at kahangahangang mga pader.
Sa loob, 5 judge ang nakaupo sa elevated mga tronong nakasuot ng itim na damit na may burda na ginto at pulang-pula, nakahawig ng mga pari ng isang madilim na parody ng hustisya. Naninikip ang kapaligiran, ang hangin na makapal sa nakakasakit na pabango ng insenso ay nagsilbi sa parehong disoryentasyon ng akusado at tinatakpan ang moral na pagkabulok ng lugar. Ang isa sa pinakamahuhusay na kaso ay ang tungkol sa isang mangangalakal na nagngangalang Eleazar. Sa kanyang pananatili, pinakain niya ang isang nagugutom na pulubi at agad siyang inaresto. Sa korte, iniharap sa kanya ng hukom ang isang maling pagpipilian. Isuko ang kanyang buong kargada bilang multa o harapin ang paglilitis na alam ng lahat na nangangahulugan ng pagpapahirap at kamatayan. Ibinigay ni Eleazar ang kanyang mga paninda upang iligtas ang kanyang buhay. Nalaman lamang na ang pulubi ay kasabwat ng mismong mga hukom, bahagi ng isang tiwaling pakana upang mangikil sa mga manlalakbay. Sa magulong sistemang ito, pinarusahan ang mga inosente na malupit, habang ang mga tunay na kriminal, ang mga hukom, ay laging kumikita. Kapag ang mga tagapag-alaga ng hustisya ay naging pinakamatinding lumalabag nito, may natitira pa bang pag-asa sa lipunan? O nalampasan na ba ng Sodoma ang punto ng walang pagbabalik? Bilang 2, ang sakripisyo ng tao sa panahon ng krisis. Wala saan man ang desperasyon na mapanatili ang kasaganaan na humantong sa mga matinding aksyon tulad ng sa Sodom. Ang arkeolohikal ay iminumungkahi ng ebidensya na sa panahon ng mga kritikal na panahon tulad ng matinding tagtuyot o nagwawasak na mga lindol, ang lungsod ay nagsagawa ng hindi maisip na paghahain ng tao. Sa gitna ng lungsod, ang dakilang templo ay nagtatago ng mas mababang antas na bihirang makita ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga spiral na hagdan ay humantong pababa sa isang pabilog na silid kung saan makapal at malamig ang hangin. Nasusunog ang mga sulo na may maasol na apoy pinagagana ng mga mineral na asing gamot mula sa Dead Sea, na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa mga dingding sakop ng mga misteryosong simbolo. Sa gitna, isang makintab na itim na batong altar ang sumasalamin sa nagbabantang liwanag na iyon. Ang mga uka na inukit sa mga gilid nito ay maingat na nakadirekta ang pagdaloy ng dugo. May mga paghuhukay nagsiwalat ng hindi maisip na mga marka ng mga tiyak na pagbawas at mga palatandaan ng pagkakalantad sa apoy. Ang mas nakakabahala, karamihan sa mga biktima ay mga kabataan sa pagitan ng 12 at 16 na taong gulang. Sa panahon ng mga ritual, umalingaw-ngaw sa buong lungsod ang paghampas ng mga tambol na pumapalo sa isang hypnotic na ritmo na nagpahayag ng takot. Ang mga ritual na ito ay nagpapakita ng isang lipunan na tumawid sa bawat etikal na hangganan sa ngalan ng kaligtasan at kayamanan. Ang isang kultura na nagsakripisyo ng sarili nitong mga anak ay nawalan na ng anumang bakas ng sangkatauhan. Bilang isa, ang siyentipikong teorya na sa wakas ay nagpapaliwanag sa kabuuang pagkawasak ng Sodoma. Ano ang itinuturing na mito o relihiyosong alegorya sa loob ng maraming siglo, ngayon ay tumatanggap ng nakakagulat na suporta mula sa modernong agham. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora na matagal nang itinuturing na isang moral na talinghaga ay maaaring isang tunay na pangyayari sa kuna at naidokumento sa pamamagitan ng natural na puwersa. Sa nakalipas na mga dekada, ang mga arkeologo na nagtatrabaho malapit sa mga bangin ng Dead Sea ay nakatuklas ng isang layer ng abo, uling at tinunaw na mga materyales. Lahat ay napetsahan noong mga 1700 BC. Tiyak ang panahon na nauugnay sa biblikal na figura na si Abraham. Ngunit ang pinakakahangahangang mga natuklasan ay nagmula sa mga pagsusuri sa kemikal ng mga sample na ito.
Ang mga maliliit na globo ng extraterrestrial na pinagmulan ay nakilala kasama ng mga pattern ng pagkatunaw na maaaring sanhi lamang ng mga temperatura na imposibleng makamit gamit ang teknolohiya ng Bronze Age. Noong 2008, ang pangkat ng siyentipiko ay nagmungkahi ng isang teorya na nagbibigay ng isang tiyak na paliwanag para sa kung ano ang inilarawan sa Genesis. Maaaring sumabog ang isang asteroid o kometa sa lambak ng Sidim na nagdulot ng katulad na pagsabog ng hangin sa kaganapan ng Tunguska sa Siberia noong 1908, ngunit mas makapangyarihan. Nawasak ng shockwave ang lahat sa loob ng ilang segundo at ang init ng pagsabog na mas mainit kaysa sa ibabaw ng araw ay agad na masusunog ang lungsod. Ang mga malayong saksi ay maaaring nakakita ng haligi ng apoy na bumababa mula sa langit, na sinundan ng isang nakabibinging pagsabog at hugis kabute na ulap na tumataas sa abot-tanaw, eksakto tulad ng sinasabi ng Biblia. Nagpatotoo si Abraham mula sa matataas na bundok. Ang ugnayang ito sa pagitan ng biblikal na salaysay at siyentipikong datos ay nagdudulot ng isang mapanghikayat na tanong. Kung ang mga kwentong dating itinuturing na mitolohiya ay kinukumpirma ng agham, ilang iba pang sinaunang alamat ang maaaring maglaman ng mga fragment ng katotohanan, maging ang kwento ng asawa ni Lot na naging haligi ng asin ay may bagong pananaw. Ang lupa ng lambak ng Sidim ay may mataas na asin, at ang matinding init ng pagsabog ay maaaring agad na magkalsin ng mga katawan ng tao, binalot ang mga ito sa mga kristal ng asin. Hanggang ngayon, ang mga kakaibang pormasyon ng asin sa paligid ng ang Dead Sea, ang ilang malabo ang hugis ng tao, ay patuloy na nakakaintriga sa mga lokal at iskolar. Higit pa sa isang relihiyosong salaysay, ang Sodom ay naging isang makapangyarihang simbolo ng kultura, isang maalamat ng moral na pagkabulok at banal na paghatol na lumampas sa mga siglo at sibilisasyon. Ang mga ekspresyong tulad ng tiwali ng Sodoma ay ginagamit pa rin ngayon kahit na sa mga hindi pa nakabasa ng mga teksto sa Biblia. Marahil, ang pinakamalalim na pamana na iniwan ng Sodoma ay ang babala laban sa mga panganib ng moral na pagmamataas. Hindi lang kinukondena ng kwento ang mga nakahiwalay na pag-uugali. Ito ay nagpapakita ng pagbagsak ng isang buong lipunan na inilagay ang sarili sa itaas ng anumang etikal na kodigo na pinaniniwalaan ang sarili nitong immune sa mga kahihinatnan. Sa mundo ngayon, kasama ang advanced na teknolohiya at hindi pa nagagawang antas ng kayamanan, imposibleng hindi makakita ng mga nakakaligalig na pagkakatulad. Katulad sa Sodoma, maraming modernong lipunan ang naglalagay luho kaysa sa empatya, kasiyahan kaysa sa responsibilidad, at kapangyarihan kaysa katarungan. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, isaalang-alang ang pag-iwan ng super chat para matulungan kaming ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At huwag tumigil dito. Hanggang sa muli, maraming salamat. See you soon.